Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Gabriel Hervasio. Tatalakayin ko po ngayon ang mga bahagi ng libro. Ang unang bahagi ay ang pabalat. Ito ang pabalat ng libro, hindi balat ng tao. May pabalat na maganda, meron ding hindi mo kasing ganda. Pero ang tunay na kagandahan ay nasa nilalaman. Ang pangalawang bahagi ay ang pahina na pamagat. Ito ay kasunod ng pabalat. Mababasa muli ang pamagat. Nakasulat dito ang mga may akda at kumpanya na tagapaglathala. Ang pangatlong bahagi ay ang pahina na karapatang-ari. Ito ay nasa likod ng pahina ng pamagat. Pangalan ng tao at kumpanya ay nakasulat na may karapatang-ari sa aklat. Ang may karapatang-ari ay may eksklusibong karapatan na ilathala o ilimbag, kopyahin at ipamahagi para ibenta ang aklat. Ang pang-apat na bahagi ay paunang salita. Ito ay ang introduction o panimula ng aklat na isinulat para sa mambabasa. Madalas na isinusulat ito ng mga akda upang maipaliwanag ang saklaw, layunin at pagsaayos ng nilalaman ng aklat. Ang panglimang bahagi ay talaan ng nilalaman. Ito ay listahan ng pamagat ng may unit at bilang ng pahina kung saan mahahanap ang bawat takso. Ang pang-anim na bahagi ay katawan ng aklat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng libro. Makikita dito ang mga teksto kasama ang mga ilustrasyon na sumusuporta sa mga teksto rito. Ang pang-pitong bahagi ay glosaryo. Ang glosaryo ay listahan ng mga mahahalaga o mahihirap na salitang ginamit sa katawan ng aklat. Alpabeto ang pagkalista ng mga salita at ibinigay din ang kahulugan ng mga ito. Ang pampuling bahagi ay talasanggunian. Dito makikita ang pinagkunan o pinagbantayan ng impormasyon. Maaaring aklat, artikulo sa journal o magazine, websites at iba pang materials na makukuhanan ng impormasyon tungkol sa paksa ng aklat. Maraming salamat po sa pagpapanood ng aking video presentation.